Mga mahal, kung ayaw mong hatulan ka, huwag kang hahatol sa kapwa mo. Sapagkat kung ano ang hinatol mo sa kapwa mo, siyang hahatol sa iyo ng Ama. Hinatol babula ang salita. Salamat naman. Yun na nangyari na. Tama po ba? Subalit, kwento-kwento pa lamang, hindi pa tama yan. Kaya halimbawa may nagkwento sa inyo, aba, si ano pala'y nakarating ng Amerika. Oh, saan mo nalaman? Kinuwento lang sa akin ng kapatid niya. Dahil hindi ka inggitero, hindi ka inggitera. Ng tao, maniwala ka kayan, hindi totoo dyan. Mali pa, sinabi niya. Dapat ganito, maniwala ka diyan, hindi totoo yan. Buhay ba ang Ama? Subalit paano kapag napatotohanan ng Ama yon? Sino napahiya? Katulad ng, kaganda pala ng lupa niyan. Kanino ba yan? Kay Juana, paano naman gumanda? Aba, tuwing lalagyan ko ng palay, gumaganda yung ani. Aba, mali yun. Ang Diyos ang nagpapaganda ng ani, kaya kay buti ng Ama. Ang lupa na yan sa tuwing lalagyan ko ay maganda ang ani dahil sa pagpapala niya. Subalit hindi yung lupa ang maganda. Buhay ba ang Ama? Sapagkat gaano man kaganda ang lupang iyan, kung hindi pagpapalain ng Amang tutubo ang mga halaman dyan at magbubungang maganda, walang magandang lupa. Tama baga? Sa makatwid, maling pangungusap. Kaya ano ang dapat? Kaswerte ng may lupa na yan. Sa ting maglalagay siya, gumagandang ani, pinagpapala siya ng Diyos. Tama yun. Sapagkat ang nagpapala ng mga bunga na yon ay ang Diyos, hindi ang lupa. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, marami pang kaganapan ang dapat pagnilayan. Kaswerte naman ng bata na yan. Nang makarating sa Amerika ay magandang sweldo kaya napakarami ang napapadala sa magulang. Tama, maswerte. Subalit, naroroon ang dapat ay dinugtong, pinagpala siya ng Diyos. Sapagkat nakatagpo ng magandang hanap buhay, kaya napakarami na padadala sa magulang.
Subalit sa salitang tao, napakapalad ka ng bata na yan, maganda ang sweldo. Kaya maraming napapadala sa magulang. Mga mahal, iba't ibang kaganapan, iba't ibang nagaganap, subalit napakasarap namnamin kung tuwirang katotohanan ang dinarama sa kalooban. Sapagkat ang Diyos Ama ay totoo kung maghari, kung mangusap, kung magmahal, kung magbigay, tapat kanino man. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Kaya naman, ang wika sa tuwina, yamang nasa iyo ang pagpapala, anak, mahalin mo ito. Kaya't kapag ang Espiritu ang nagbasbas, ang wika'y ito. Sumayo sa tuwina ang kapayapaan, at yamang ika'y pinagpapala ng Amay, pahalagahan mo yan. Huwag kang makalilimot sa Kanya kailanman. Sapagkat kapag nagawa mong nakaligtaan siya, baka hindi mo namamalayan ang pagpapala mo, iliko niya sa iba. Buhay ba ang Ama? Subalit sa ibang tao, o mga taong hindi pa nakakaunawa, anong sasabihin? Patnubayan ka, iligtas ka, mag-ingat ka ha. Sino magliligtas sa Kanya? Sino mag-iingat sa Kanya? Sino papatnubay sa Kanya? Ba't di niya diniretso sa anak niya? Patnubayan ka ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ingatan ka nawa ng Diyos at patnubay niya ay huwag mawalay sa iyo. Tama, sapagkat kasama mo ang Diyos mo. Subalit kung sa patnubay mo lang sarili, hindi magaganap ang mabuti. Sapagkat ikaw lang ang bumasbas. Ngunit kapag kasama ang Diyos mo, sigurado ang patnubay sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang pagtitiwala ng mga anak niya ay nais niyang mabuo para sa kanilang lahat. Sapagkat ang nais niya, huwag pagdakay hahatol ka bilang anak niya, kundi gawin mong magmasid ka muna, makinig ka muna, sumunod ka muna, at tumanggap ka muna bago humatol ka. Nang sa gayon, makilala mong lubos siya. Kaya't kapag hinatulan mo siya, ang Diyos na yan, hindi ako naririnig, nagkasala ka. Subalit kapag sinabi mo, ang Diyos na yan, na sinasamba ko, hindi man ako pinakinggan ngayon, alam ko sa panambitan kong matapat, pakikinggan din ako. Tama yaon. Mga mahal, iba't ibang pananalita, iba't ibang pagtuturan, iba't ibang wika. Subalit, iisa lang ang magta-tama. Hanapin niyo ang tamang salita ng Ama, may tuturo niya sa inyo ang tamang pamamaraan niya. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama, batid mong hindi lahat ay nakakaunawa sa iyong mga iniluwal na salita. Subalit sino nga ba ang magbabadya sa lupa? Di bagat ikaw na nakababatid sa lahat ng iyong mga anak? Kaya't kung papaano mga anak mo ay nagsusumakit, nagsusumikap, silang lahat na ganito ang ginagawa, patuloy mong pagtibayin ang kaloob at patatagin. Sa gayon, ang bawat matapat mong napiling mga anak makatutulad sa mga nasamot kalooban mo, ang susundin nila. At ang mga ibang mga anak mong naririto na wala pang pandamat pagkilala sa iyo, nawa Ama, sa oras na ito ay kumilos ka sa mga nagnanasa upang mapadama mong buhay ka't kilalanin nila ang salita mo at madama nilang buhay ka nga bilang Espiritu. Sa gayon, ang bawat pagtupad ng iyong hinirang at kinalugdan bilang katauhang di nila mabatid kung kailan at papaano ka dumaratan, masuri nilang ganap, yamang ikaw ang liwanag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pati mga ibon nangagsaya, nangagpuri sa Ama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung ang dagat nakapagpupuri sa Ama,
kung ang hangin sumusunod sa kanya. Napag-uutusan niya ang karagatan, napag-uutusan niya ang hangin, napag-uutusan niya ay ulan, napag-uutusan niya ay kidlat, napag-uutusan niya ay lindol, napag-uutusan niya ang kulog. Bakit ikaw? Hindi ka mautusan. Para ikay maatasan. Buhay ba ang Ama? Kapag inutos niya sa iyo, anak, magbago ka, kasunod nun, pag-aatas. Kapag nakapagbago ka, may aatas siya sa iyo. Ngunit sa salita pa lamang niyang, anak, magbago ka, hindi ka pa sumunod sa kanya, paano kanya aatasan? Yaong pagsasalita niyang magbago ka, hindi mo pa natutupad, may atas pa kaya siyang ipatupad sa iyo. Ibang utos, ibang atas. Ang utos, kunin mo nga yan, anak. Subalit ang atas, pasubali ko'y tumalima ka sa aking kabanalan, sumunod ka sa aking kagustuhan. Buhay ba ang Ama? Tupdin mo yaan, tupdin mo yoon, sapagkat ito'y para sa mabutit, hindi sa para ka ipahamak ko. Buhay ba ang Ama? Kaya, mahal niyo ba ang Ama? Kilala niyo ba siya? Sumainyo kapayapaan. Humango tayo kay Mateo. Bakit ang wika ko'y humango tayo? Sapagkat humahango lang ako. Ngunit nandyan na ito, naririto na ito. Inuulit ko lamang sa inyo. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo? Gayong gatahilan ang nasa mata mo. Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Pawang katotohanan, sinong tatanggap na asal hayop sa mga banal na aral ng Ama? Hindi ba't lalapastanganin lamang, yuyurakan lamang? Sapagkat hindi niya kayang tanggapin sa kanyang damdamin at kaisipan. Kaya't ang banal na salita ng Ama ay pinipili niya ang mga tatanggap, hindi lahat ng kanyang mga anak. Yaong batig niyang sa kanya'y kikilalang ganap at nagsusumakit na tumupad. Kaya naman, sa bawat araw na paghahanap niya'y kilala niya ang lahat. At kung sino ang nakilala niyang tapat sa kanya, patuloy niyang sinisidlan ng liwanag. Mga mahal, kailanman ang Ama ay hindi katulad ng aso na kapag dumura, muli niyang kukunin at hihimurin. Ang salita ng Ama kapag binaba niya ay tapos na. Walang makapapakli, walang babakli. Kaya't kapag tumalima ka at sumunod sa kanya, ikaw ang masisiyahan, hindi ang kung sino na sutil na anak niya. Ikaw na nagpakabuti, ikaw na nagpapakabuti, ikaw na sumusunod sa kanyang kabutihan. Sapagkat hindi maaring ipamigay niya ang kabanalan sa hindi nagpapakatotoo sa kanya. Kaya't ang habilin niya sa tuwina, tanggapin mo ako, anak ko, makikilala mo ako. Kilalanin mo ako, anak ko, pakikita ko sa iyong totoo.
Maging marapat ka sa pananaw ko't magiging dapat ako sa iyo. Suriin mo ang wika ko't nasuri ko na ito bago iluwal ko sa iyo. Sa makatwid, ang nagpapakatotoo, hinahanap ang katotohanan, nasusumpungan, kalinawagan ng Diyos Amang mahal. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ang baboy paano kumain? Pas. Ang tao paano kumain? Subo-subo. Hinihimod ba? Ang aso paano kumain? Yan, mga mahal ko, kaya hinambing ng Ama ang aso at baboy. Sapagkat hindi maaring iwalang bahala sa bibig ng tao ang banal na salita. Kung paano ito lumalabas sa iyong bibig, dapat sinasa puso mo ito, sinasa isip mo, huwag mong binabaliwala. Tama baga? Kung luwal lang ng luwal ito sa iyong bunganga, para ka namang baboy na subasob ng subasob sa pagkain. Ngab-ngab na ngab-ngab. Himod ng himod. Subalit, hindi niya nananamnam sa buong bahagi ng katawan niya sapagkat ang alam niya lang ay mabusog ay tama na. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung literal na babasahin ng tao ang mga binabasa, paano nga mawawawaan, maunawaan? Sapagkat nga walang makakapagbigay unawa at makapagbibigay pag-uulat ng tama, kundi ang nagsalita at nagbahagi ng wika, kaya't may uulat ng tama. Mga mahal, sa iba't ibang kapahayagan man ay lalathala sa lupa ng mga mamabasa at mga ngaral na totoo, iisa pa rin ang tinutukoy ko. Pahalagahan ang salita na banal sa lupa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't narinig mong huwag kang humatol ng iyong kapwa dahil alam mong banal na salita. Susundin mo't tatalimahin mo't gagawin sapagkat hindi tao ang iyong sinunod at sinundan, kundi ang nagwika ng banal, kaya't tinularan mo ang kanyang kabutihan. Buhay ba ang Ama? Subalit kung 10 beses mong basahin ito, huwag kang humatol sa iyong kapwa. Ngunit miya't-miya naman sabi mo, ba't naman ganyan si Pedro na yan? Napakasiba. Di ba't paghatol yan? Paninira. Sapagkat kung tunay na masiba siya at may malasakit ka sa kanya at pagmamahal, kakausapin mo siya, mahal na kapatid, huwag kang masiba. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sa akin tinuturan, ilan lamang sa halimbawa ang sa akin winika. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, sa kapwa mong tinatangi, maliman hindi mo masabihan. Kahit nakakaharap mo't nakakausap, subalit sa wala kang pagtatangi, kahit magkandabura lang mata niya sa iyong masakit na sinabi, ito'y baliwala sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kung minsan naman, kaya lang nananahimik ang tao, sapagkat sa palagay niya, hindi na makikinig yun, mas marunong sa kanya, sa palagay niya. Tama lamang, marapat lamang, kaysa
makipaglaban ka sa kanya, magaling siya sa'yo. Subalit, kapag ang kumilo sa espiritu, kung nasa espiritu ka nga, tatalim at susunod ka, kahit sino pa siya. Buhay ba nga, ma? Sapagkat kung totoo at nasa espiritu yung makikinig, pakikinggan niya parehas, kapwa ang bawat mabuting salita. Buhay ba nga, ma? Kaya nga, may pagkain na ang pamagat lang. May kainan na ang pamagat ay pare-parehas. Tama ba ga? Noon. Subalit, hanggang ngayon, nandyan pa rin ang pare-parehas na pagkain. Hindi nawawala. Kung mamatay man, mawala na ang may-ari ng pinamagatan niyang pare-parehas, lumubog at di umasenso ang salitang pare-parehas sa salitang banal, hindi nawawala ang pare-parehas na salita. Kaya naman, nabasa mo sa unang tipan, may mababasa ka sa bagong tipan. Sapagkat pare-parehas na gawa ng Ama ang unang tipan at bagong tipan. At kapwa kabanalan ang layunin niya at pagnanasa. Kaya naman, kung may nahayag mang iba't iba, may pare-parehas na magkakamukha, magkakatulad na salita. Buhay ba nga, ma? Anong ibig kong ituran, mga mahal ko? Kung magkakaparehas lang ang damdamin ng tao at magkakamukha lang ang layunin ng tao, walang hahatol na masama sa kapwa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Ama, pinagpare-parehas mo ang mga daliri ng mga anak mo. Subalit, hindi pinagpantay-pantay mo ang kapalaran nila. Hindi man magkakatulad ang haba, ngunit daliri pa rin matatawag sapagkat naibabaluktot na diretso, tinutubuan ng kuko. Subalit ang palad nila't pinagkapalaran, magkakaiba mong ginawa, upang kung sino man ang sayo'y tumanggap at ganap na kakilala, nagsimula man sa mahirap, sinimulan man ay kayamanan, sa kanilang nakamtan sa buhay, ikaw pa rin ang ipagdarangal. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, ng mga tapat at sa iyo'y tumanggap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dahil totoo siya, subaybayan natin sa unang tipan. Kung may katulad sa kanyang habilin sa bagong tipan. Sa bawat araw, kailangang mabuhay dahil tao ka. Tao kayo, mga mahal ko. Ngunit sa pagnanasa niyong mabuhay, huwag kayong mawalay sa kalooban ng Ama, tuwir ang madarama niyo, ganap ang pag-ibig niya. Sa bawat araw na nais niyong mabusog ang inyong tiyan, huwag kayong magnasa lamang ng isang kabusugan, kundi nasahin niyo, mabusog din ang kaluluwa. Sa bawat araw, marami kayong kailangan bilang nabubuhay na isang nilalang. Katauhan ang taglay
Subalit, sa bawat kailangan nyo, tatandaan nyo lamang, ang Ama ang siyang humigit na dapat ay maging kailangan nyo. Sapagkat lahat ng kailangan nyo, siyang magpapakita sa inyo kung siya ang pumapatnubay at gumagabay bilang sa Espiritu niyang taglay. Ituturo niya sa inyong pamamaraan ng marapat sa inyong buhay. Sa bawat araw, kailangan ninyo ang lahat ng bagay. Subalit, kung bagay lamang panglupa ang inyong hahanapin at ang kailangan ng inyong kaluluwa ay hindi nyo hahanapin, di nyo masusumpungan ang inyong pinagmulan. Mga minamahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan, bakit hinigpitan ng hawak ng kanan ng kaliwa ni Constancia at aking ito'y ginawa. Di man ninyo nasisilayan ang tumutupad. Mga mahal, hawakan niyong mahigpit ang kaliwang isip niyo na ang panghawakan ninyo ay kanang mabuti at huwag nang maliko pa nang sumibol sa tuwinang liwanag at makaunawa kapwa kaliwat kanang isipan nyo. Kung panghahawakan nyo lamang ang salita ng Ama, matutupad sa inyong mga aral niya. At kung tutuparin ninyong mga aral niya, magaganap ang hiwag at himala niya. Sapagkat makapangyarihan siyang di tulad ng tao, ang magagawa niya ay di magagawa nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kung susubaybayan lamang ng tao kung papaano nagalit ang Ama sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, at kung ilalahad nga lamang at maunawaan ang lahat, at tama ang pangangaral at tama ang tutukoy, maunawaan nyo kung alin ang mga bribultong sinamba noon. Paano kung halimbawa sa pamamagitan ng Espiritong pagkilos, halika eka sa harapan ng aking ribulto, titigan mo ang ribultong ito ng dahil sa iyo. Ako'y nagpakasakit bilang pagkatao at ginawa ko ang kaligtasan para sa buong mundo. Sino ngayon ang nangusap na yon? Ang tao ba? Sasabihin ba niyang ang kaharap niyang ribulto ay ribulto ng Kristo eh? Sasabihin, masdan mo ang ribulto ko, si Kristo ba siya? Tao nga naman, napakatatalino. Sa makatwid, kaya tinuran sa tao, masdan mo ang aking ribulto. Nang dahil sa iyo, sa sala mong nais kong baguhin ito at nais kong magsisikat magbagong buhay, nagpakasakit ako. Kaya't kung nanamnamin mo ang wika ko sa sarili mo ay babaguhin, susunod ka't tatalima sa akin, luwalhati kakantin mo tulad ng ribulto kung ito. Paano kung wala? Sa makatwid, nagkakamali, nagkakasala ang tao sa pagsamba niya lamang mali, subalit hindi sa ribulto. Sa panahon ngayon, kaya lamang, pagka ng maraming ribulto, tama na yung isa o dalawa. Kung gusto mo si Maria para alalahanin mong naging ina, kung gusto mo si Kristo dahil alalahanin mong may tagapagligtas ka, magkakasala na naman ang iba, magsusumbong na naman yan. Paano eka? Sabi ni Apo Kunching, wag nang mag-ibang ribulto, tama na eka yun. May San Pedro eka ako. May San Juan pa eka ako. Mayroon pa eka akong San Andres, mayroon pa eka akong San Juana. Paano yan? Nasa sa inyo, kahit sino pang mga gusto nyong ribulto. Kaya lang, huwag nyong sambahin ang ribulto nyo. At huwag nyong ipan-display sa tahanan nyo. Kundi gawin nyong halimbawa at tularan nyo. Buhay ba ang Ama?
Subalit, wika ko nga, sa unang tipan, maliwanag na itinuro, huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan. At gayon din naman sa bagong tipan, sa unang tipan at bagong tipan, huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Subalit pinaliwanag kung anong uring Diyos-Diyosan. Tama baga? Pakinggan nyo. 12 taon nang naghahari si Akas sa Huda nang si Oseas na anak ni Ela ay maghari sa Israel. Ito'y tumagal ng 9 na taon. Hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh, bagaman hindi siya naging kasinsama ng mga unang hari ng Israel. Nilupig siya ni Haring Salmanasar ng Assyria at pinabuwis taon-taon. Natuklasan niya na si Haring Oseas ay hindi tapat sa kanya. Ito'y ugnayan sa Haring So ng Ehipto at hindi na nagbayad with. Kaya ipinadakip niya si Haring Oseas at ibinil. Nilusog niya ang Samaria 3 taon ng kinubkob. Ng 9 na taon na paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop Haring Sar ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita at ikinalat sa hata ng Habor o ilog ng Gozan at sa mga lungsod ng Medos. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila kay Yahweh na nagpaalis sa kanila sa Ehipto sa pagpapahirap sa kanila ng Haring Paraon. Sila'y naglingkod sa ibang Diyos at nakiayon sa kaugalian ng mga taong itinaboy ni Yahweh mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang itinatag ng mga hari ng Israel. Sila'y gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ni Yahweh. Nagtayo sila ng mga dambana sa burol sa bawat bayan, mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Naglagay sila ng rebulto at asera sa mga burol at sa lilim ng punong kahoy. Nagsusunog sila roon ng insenso tulad ng ginagawa ng mga taong pinalayas ni Yahweh sa mga lupaing sinakop nila. At nagalit siya sa kanila dahil sa mga kasamaang ito. Naglingkod nga sila sa mga Diyos-Diyosan, bagamat ito'y pinagbabawal ni Yahweh. Dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Huda ay binalbalaan ni Yahweh sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang pinasabi niya: taligdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay kayo ayon sa kautusan. Ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nanalig kay Yahweh nilang Diyos. Ipinagwalang bahala nilang kautusan ang pakikipagtipan kay Yahweh ng kanilang mga pinuno at ang babala niya sa kanila. Dahil nagling Diyos na walang kabuluhan, kaya nawalan sila ng kabuluhan. Nakibagay sila sa mga bansang nakipaligid nila, bagamat sa simula pa'y ipinagbawal na ito ni Yahweh. Tinalikdan nila ang kautusan ni Yahweh ng kanilang Diyos at gumawa ng 2 guyang ginto. Iginawa rin nila ng rebulto ang Diyos-Diyosang si Asera. Sinamba nila ang araw, buwan, at mga bituin, at naglingkod kay Baal. Sinunog nila ang kanilang mga anak, lalaki at babae bilang handog. Nang hula sila at nagpauba sa paggawa ng masama. Dahil dito,
Labis na napuot sa kanila si Yahweh. Kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang harapan, liban sa lipi ni Huda. Ang Huda man ay hindi rin sumunod sa kautusan ni Yahweh. Tinularan nila ang kasamaan ng Israel. Kaya itinakwil din sila ni Yahweh. Sila'y pinahirapan niya at ibinigay sa mga kaaway. Nang ang 10 lipi ni Israel ay iniwalay ni Yahweh sa sambahayan ni David, pinili nilang maging hari si Jeroboam, na anak ni Nabat. Sila'y inakay nito sa pagkakasala kay Yahweh. Tinularan nila ang kasamaan ni Jeroboam at hindi sila nagbago. Kaya itinakwil sila ni Yahweh tulad ng babala sa kanila ng mga propeta. Ang mga Israelita ay itinapon sa Assyria. Mga mahal, si Baal ay sinamba ng tao, si Asira ay ganun din. Sino ngayon? Si Kristo sa inyo. Katotohanan ng sakit tinuturan. Ang Kristo Jesus ay nagkatawang tao, kaya naidibuho ang ribulto. Subalit, pakatandaan nyo, walang kawangis ni isa man sa ribulto. Sapagkat walang kamera noon para ilapat na ito nga ang kamukha. At walang makahuhugis sa isang ribulto na katulad na mismo ng kanyang mukha sa makatwid. Kung sasambahin mo at paniniwalaan itong ribultong ito, nagkakasala kang totoo. Subalit nang dahil sa ama mo at Kristong anak, di bagat ikaw ay makikipagtapatan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Yan tawang-pawang katotohanan na naging sutil na mga nilalang. Tumalikod sa ama't sinambang Diyos-Diyosan. Ngayon, kung sa panahon ninyo, ang sinasamba nyo ay totoo at ang Kristo ay nasa puso nyo, sinamba nyo ay Espiritu, di kaya malugod ang amang tumakwil sa mga ninuno nyo. O mga minamahal ko, pawang katotohanan, kung napakainam magturan at sasambitin wag sumamba sa Diyos-Diyosan at di kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan, ngunit gawa nyo'y kay sama naman. Sinungaling sa kapwa, mapanghamak ng kapwa, pinipili ang kapwa, iniiwasan ng kapwa, pinararatangan ng kapwa, hinuhusga ng kapwa, ginagawa ng masama ang kapwa, ano-ano ang ginawa sa kapwa. Alin ang mas malamang? Di bagat ang ginawa nyo, kasamaan sa kapwa. Mga mahal, kay buti mo Ama, kay dakila mo, tunay at katapatan ang mga aral mo. Kung tatalima lamang lahat ang anak mo, tuwir ang sasamba sa katotohanan sa iyo. Hindi magmamatwid mga ngatwiran, kundi tatanggap sa iyong katotohanan. At madarama nila ang pagmamahalan, yamang ito ang iyong kagustuhan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masyado mo bang pinapanginoon ang salita ng asawa mo? Ng anak mo? Ng kapatid mo? Maaring sila rin ay naging Diyos mo. Sapagkat mas sinusunod mo pa sila kaysa sa Diyos mong totoo. Di ba ga? Kung tama sila, hindi ang tawag doon ay pagsamba sa kanila, kundi paggalang. Dahil sinusunod mo sila, tama ang ginagawa nila sa'yo. Subalit, alam mo nang mali, sinusunod mo pa sila, ba, hindi na tama yaon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kahit sino ka pang matanda sa lahat, kung mali ang gawa mo, dapat hindi ka sundin. Ang Diyos ang sundin. Tama po ba? Kahit gaano ka pa kamahal, hambing ka sa gintong mahal,
Kung mali ka, dapat ang ama ang sundin. Buhay ba ang ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya kay palad ng sumusunod, dahil alam niyang Diyos ay lahat, ay batid niyang ganap. Buhay ba ang ama? Kaya mga mahal, may naibaba sa unang tipan at bagong tipan. Yan ang pare-parehas na aral. Huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. At huwag maging suti na anak. Buhay ba ang ama? May tanong po ba kayo? Katulad nito, magkatulad ang kulay, magkatulad ang kulay. Pag pinagsama mo dyan, pwede bang mag-isang kulay yan? Ganyan din ang dalawang sinusunod. Ang Diyos niya at ang sarili niya. Kailangan sundin mo'y isa lamang. Buhay ba ang ama? Kaya kapag nasunod mo na siya, na iisang sinusundan mo, di na ang kalooban mo sinusunod mo kundi siya. Kaya sa dating ugali mo, dati gusto mo para kang kung sinong hari. Hindi ka na maghahari-harian kahit kanino. Ang hari na ng buhay mo'y Diyos mo. Kaya magpapakababa ka sa kapwa mo. Buhay ba ang ama? Kung dating kala mo kung sino ka, dahil may kaya ka at kakayahan ay nasa iyo, kung pagsabihan mong mga wala, para busabos na kung sinong pagsabihan mo'y parang hayop. Di ka sa Diyos mo, nasa pagkatao mo ka. Buhay ba ang ama? Kaya mga mahal, napapatotohanan ang Diyos Ama'y sumasa katauhan sa pagbabago ng nilalang. Itaas nyo nga ang kamay ng mga nagbago. Purihin nyo ang Ama, mangibabaw siya sa inyo. Maganap ang kalooban niya, wag ang kalooban nyo nang di kayo nabubugnot, nagagalit, napupuot, naghihinanakit, nagdaramdam, naiinggit, nagseselos, naghahari-harian. Ang Diyos Ama, gawin yung hari ng inyong buhay at ang anak ang mangingibabaw. Sa pamamagitan ng Espiritong Banal, kayong lahat maaring magbago tao. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Gaano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, kung kapag nagalit ka, kung pagsabihan mo'y para kang pinagsabihan mo'y walang butas ang buto. At pagkatapos, kung saktan mo ng damdamin, eh gayon na lamang. May mabuti ka bang ginawa? Pagharian kayo sa lupa. Pawang katotohanan, ang Ama'y di nanumbat kailan paman. Hindi ka sinumbatan, karami ko nang binigay sa iyo, ba't di ka na nagbago? Karami ko nang binigay sa iyo, ba't di ka nagkakaroon ng pagbabago? Kundi patuloy kang binabago, patuloy kang inaalayan ng pagbabago. Ngunit paalala, may hangganan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yamang naitura ng marapat aking mga mahal. Tiim yung namnamin sa inyong kalooban ang karapatan ng Ama. At nanamnamin niyong tuwiran kung ano siya, madarama niyong mahal na mahal kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat
winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Bakit ngayon, mga mahal ko, inuna ko ang kanang ito? Di ko ba magagawang pihitin ang pangyayari sa buhay nyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung buhay ang Ama sa paniniwala ninyo, kung buhay ang Ama sa pagtitiwala nyo, kung buhay ang Ama sa pagtanggap nyo, kung buhay ang Ama sa pag-angkin nyo, mababago ang diwa nyo. Mababago damdamin nyo. Magbabago pananaw nyo sa buhay tao. At di sa tuwina, nagkukumahog, nagdudumali, nagmamadali kayo, kundi hinay-hinay, marahan na may katotohanan. Di kayo madudupilas, di kayo madadapa, di kayo matitinik, di kayo babagsak, kundi kayo'y nahirapan man, subalit di nyo ikagugupo, di nyo ikamamatay, hirap ng naramdaman, habang kayo'y may buhay. Sapagkat walang hirap na bumubukol, subalit ang kasalanan nagiging daan ng kamatayan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung ayaw niyong hatulan kayo, huwag humatol kayo sa aking espiritu. Kung ayaw niyong hamak-hamakin kayo ng kapwa niyo, huwag humamak kayo sa katotohanan sa mundo. Sapagkat ang sino mang hindi humahamak sa aral ng Ama, di niya kayang hamakin ang kahit na sino. Sapagkat may takot at pagmamahal siya, yamang Amang tinatawag na Panginoon ko. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yamang naituran mo na Ama ang marapat sa kanila. Tuwirang batid mo ang sayo ay tumanggap. Nalirip mong ganap, laman ang isipan. Natarok mong ganap, laman ang kalooban.
Wala ngang sa iyo ay nalihim sa kanilang lahat. Yamang ikaw ang ama, na bathala ng lahat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hatchakaramahale, haleya karameneyahanam. O haleya na karama, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Kristo? Mga mahal, kay buti ng Diyos, kay buti talaga niya. Sapagkat dahil mabuti siya, ano ang dapat gawin mo sa kanyang kabutihan? Yan ang sinasabi sa inyo pag nilayan nyo. Halimbawa, may trabaho kayo. Nagmamadali kayong gumaling para makapasok na kayo. Kung ayaw kayong pagalingin ng Ama, kahit anong paraan ay hinanap nyo na, may magagawa ba kayo? Yan ang patotoo. Huwag nyong madaliin ang buhay, kayong mawawalan. Buhay bang Ama? Kaya, kapag nasuri mo, gaano ka man kalakas, gaano ka man kaganda, gaano ka man na makapangyarihan at nasa sa iyo ang lahat, ibaba mo sarili mo sapagkat di mo alam ang bukas mo. Hindi ka kayang bayaran ng kayamanan mo para mailigtas ka at buhayin ka. Kaya hindi ka rin kayang bayaran ng talino mo, maging ng kapangyarihan mo, para ikay mabuhay ngayon at bukas pa. Kaya ang Ama mong sa iyo'y tuwin ay nagbabata, hanap-hanapin mo siya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kapag kinilala mo na siya, madarama mo siya sa puso mo. Kapag nadarama mo na siya, may takot ka na sa Kanya. Kapag may takot ka na sa Kanya, hindi ka na mapanghusga. Kapag hindi ka na mapanghusga, masaya ka na. Sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat wala ka na magiging damdaming kaiba. Nang dahil hindi ka naman mapanghusga, ano kung husgahan ka? Kaya ang nakikinig, may pandinig. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian. Kayo, natutunan mo. Ang masakit sa'yo'y huwag mong gagawin tao. Ngunit tuwing manakit ka ng kapwa mo, paano mo nasabing ika'y totoo sama mo? Nawi ka mong totoo ang pagsamba mo, yaoy pala'y wala sa puso mo. Kung natutunan mo'y huwag kang maging sinungaling, ugali mong magsinungaling kahit kanino. Paano mo nasasabing ikaw ay totoo? Di ka ba natatakot sa Diyos na tinatawagan mo? O tao, nagpapalakas ng hininga ninyo'y hindi kayo. Nagpapatibay ng mga ugat lamad buong katauhan nyo, ay di ang kapwa nyo. O tao, lahat ng sa inyo'y batid ng Ama ito. Lahat ng di ninyo nakakamtan at nasa nyong kamtin, batid niya rin naman. O tao, anong di ibibigay sa'yo kung makakabuti? Anong hindi idudulot sa'yo kung tama't marapat ng ito'y sa'yo ay makamtan? O tao, sino ang hinahamak mo kung gumagawa ng tama ang kapwa mo? Ngunit patuloy na mali para sa'yo, nang dahil di matanggap mo. O tao,
Kailan matututo ang taong ganito? Mapanghatol, mapanghusga, mayabang at palalo, tulad ng kanyang ninuno. O tao, kaya't ibinaba sa inyo ang Kristo, upang mawangis at tularan ang halimbawa, ganap sa inyo ay pinasilay. O tao, mahal na mahal ko kaya tao, namnamin ang tinuran ko, magbulay kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Purihin ka, Ama, sa kadakilaan at kapangyarihan ng iyong Espiritu, sa pangalan Jesucristo. Buhay bang Ama! Buhay bang Ama! Sadyang napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Kahapon po, habang kami ni Mother ay pababa doon sa hagdanan, nangangabay kami kapwa at sabi ko, Mother, hindi ko mapagsabay na isa tapos susunod ko, kundi unahin ko, susunod ko ito, unahin ko. Paano kaya ka ako mamaya magbebendisyon eh? Sabi ko, Diyos ko, Ama, tulungan mo ko. Hindi ako nagbebendisyon ito, ikaw. Purihin ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya po, napakabait ng Diyos. Mabuti ba gagawin mo? Tutulungan ka niya. Tumupad ka ba dahil sa Kanya? Dadamayan ka niya. Dahil ba sa Kanya'y gumusto ka? Aba, iiwanan ka ba niya at ipapahiya niya? Hindi siyang Diyos mo kapag napahiya ka sa maling gawa mo. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, magpakailanman sa mga anak niyang may mabuting kalooban. Happy birthday to you. Tumatakas ka. Happy birthday to you. Pasensya na, hindi ko siya tinangi pinabatid sa akin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan po ang totoo niyan. Sa dami ko pong alagad na hindi ko naman araw-araw nakakausap at mga caps, mga IT team, ilan lang piraso, kaya lahat sila alam ko ang pangalan. Ang choir, lahat sila alam ko ang pangalan. Ang mga caps, I'm sorry my love, kung sa tanaw ko'y kilala kita. Subalit pag tinawag ko, caps, ibig sabihin di ko alam ang pangalan mo kung ano ito. Subalit manalik ka, di ko man nababati ang pangalan mo. Nakikita ko kung paano tumupad ka, nababatid ko kung ikaw ay sa Ama. I'm sorry my love, kung di kita tuwi na natatawagan. Subalit sa puso ko'y nakatatak na tuwiran. Yan ang pawang katotohanan, o aking mga minamahal. Di ko man sa tuwina sambitin ang sa inyo'y pangalan. Kilala ko kayo, suring-suri ko, damang-dama ko, kung mahal niyo ako, yamang ako sa inyo, tapat na nagmamahal,
Di nyo man makita, kayo'y aking hinahagkan. Batid na ng lahat na sa'kin ay tapat, na ako'y lumilinga, na ako'y gumagabay, na ako'y nagmamahal, na ako'y tumatawa, subalit di lahat sa akin ay tumatanggap. Yan ang katotohanan, aking mga mahal. Di lahat ay sa akin tumugon, sa aking panawagan, sa aking pag-atas, sa aking paglalaga, sa aking pagtitiwala, sa aking pinundasyon na hindi naging tapat. Hindi ako ang kawawa, kundi ang taong sa'ki alibog. O mga mahal, pawang katotohanan ang sa'ki sa inyo'y tinuturan. Ganang pagkatao, di wiwikay nito. Ganang pagkatao'y di sasambitin ito, na sa paawit pa mababahagi sa inyo. Paano kung maudlot at matugot? Paano niya bibigkasin? Paano niya itutono ang wika kong ito? O mga mahal ko, katotohanan lang. Halina kayo, namnamin pag-ibig ko, namnamin wika ko, itala sa isip nyo. Walang pagkabula ang mga aral ko'y magaganap ito sa mundo nyo. Katotohanan lang aking tinuturan, di man ninyo nasilayan, nalubusan pagkatao man sa inyo'y nakita, minasdan ng mata't hinatulan ng ibang hindi ganang nakakilala sa aking espiritu. Di kita hatulan pagdakakaraka, di kita pagdakay parurusahan, anak na minahal. Kundi kung patuloy na ika'y minamasdan, lisya sa kaukulan, may takda ka rin naman. Kaya't aking ito'y sa inyo'y linuluwal upang inyong mapagnilayan. Kaya't ito'y sa inyo'y aking inahabilin upang inyong mapagbulayan. O aking mga mahal, tuwiran kong sa inyo'y inilahat upang kayo ay magbulay, magnilay na tuwiran. Katotohanan lang sa akin niluwal, mahabang panahon, walang katapusan. Hindi nyo masusukat, di ninyo mahahadlangan, ni hindi ninyo mawiwika ang magaganap. Katotohanan lang, huwag kayong humama sa di ninyo ganap na babatid, upang di kayo mapariwaran, mapahama. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ama kong mahal,
masilayan ang lahat sa dakong ito na pinakipagtipanan mo ng Espiritu. Ay, buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, kumusta ka na? I love you very much. So you. Dagaling na ako doon. Oh, baka ka matumba. Hindi po. Kung mo ako atake. Hindi po. Ako. I love you. I love you too. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Di ba ang sarap kung nagmamahalan? Eh kapag ka nag-iisip ka ng masama, humahabi ka ng masamang isip sa iyong kapwa, nako, nakikita yan ng Ama. Baka sa kakahabi mo, inatake ka. Oh, sino kawawa? Siya ba? Ikaw! Sapagkat di pahihintulutan ng Ama mo ang inahabi mong masama, ay magawa sa tao, hindi marapat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nako, purihin ang Ama. Eh, manalig ka, kaya ako makakatinawawala, no? Dahil buhay ang Diyos, aba, may bagong hinirang ng identity. Napakabuti ng Panginoon, napakadakila po niya, no? Kayo po, ito lang po masasabi ko, no? Ito lang po ang pinababatid sa akin, eh. Alam niyo po, kahit nakahiga kayo, nakaluhod, nakaupo, nakatayo, nakatihaya, pwede kayong manalangin tapat. Kung saan kayo presko na ang puso nyo'y damang-dama nyo ang Diyos. Kaya lang kung kaya mong lumuhod ka naman. Huwag kang tamad. Ano? At di na kailangan yung may katabi ka. Sabi mo, pinaririnig mo pa sa kanya yung para napakabanal mo. Tumabi ka na lang sa isang tabi para hindi ka na-istorbo sa panalangin mo. Hindi yung sugod marino. Diyos ko po! Diyos ko po! Diyos ko po! Diyos ko po! Pala kaya po, Diyos ko po, humingin pera. Buhay ba ang Diyos? Nako, mahal na Ama. Ay, buhay. Ito lang po masasabi ko sa inyo, ano? Halimbawa, may 10 piso ka nawala. Huwag mo na pakakadibdibin yung 10 piso na yun. Baka sa 10 piso na yun, natake ka. Ano? Ibig sabihin, kaya nawala yun, may pag-uukulan. Malay mo naman yung nakapulot nun ay masigit niyang kailangan. Eh sabi mo, ano yan 10 piso na yan? Maliban na nga lamang kung sa katangahan mo yan. Anong uring katangahan? Ha? Ikaw pala nagtapon yan pagkatapos namimintang ka. Hay! Napulot mo ba yung 10 piso ka? Eh, tamang napulot niya, pero hindi na sinadya. Eh, pinagparatangan mo, ba't mo kinuha 10 piso ka? Abay, napulot ko lang, eh, kadiyan yan eh. Pagkatapos bibintangan mo akong kinuha ko. Eh, di eto. Eh, paano ko sinabi? Ba, malay ko sa iyo ba yan? Eh, ba't kayo babalik? Anong patutuong sa iyo yan? Sabi nung tuso. Eh, sinasabi, akin nga iyan eh, akin. Eh, ano nga patutuong sa iyo? Eh, sa akin nga, dito nga nakalagay. Eh, may pangangailangan pala yun at mandarambong talaga. Malas mo.
Pero wag ka rin magtigib ng galit. Pabayaan mo na. 10 piso lang eh. Kahit pa 100, kahit 500, kahit 1,000. Malay mo naman sa pagpaparaya mo, yung higit sa 1,000 ibinalik sa'yo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Isang halimbawa lang po yan. Ngayon, halimbawa, may kasamahan ka, nagpapakabanal ka. Pulis siyang kumain. Hindi niya nailagay sa rep yung pagkain. Napanis. Nagpapakabanal ka. Ngayon nakita mo, hindi niya nailagay yung pagkain, napanis. Sabi mo, ikaw ang huling kumain Nilagay mo ba sa rep yung pagkain? Hindi. Walang yaka. Pagpapalit mo pa ba yun? Napanis na pagkain sa yung pagpapakabanal. Maaari kang pumalit. Maaari kang magpalit ng pagkain, di ba? Pero yung nagmura ka, natalo ka na naman noon. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kasi po, nangatwiran pa. Kasi po, Apo Kunching, yun na lang ang ulam namin, kaya nagalit ako. Ay, subukan mo hindi magalit. At baka mamaya sa katuwaan mo, hindi ka nagalit tuwan-tuwa ang ama sa'yo, binalik sa'yo 2 ulam. Buhay ba ang ama? Mga mahal, isang halimbawa lang yan ang pagpapakabanal. Isang halimbawa lang yan ang pamamaraan. Alam nyo, maraming pamamaraan ang pagpapakabanal, marami rin pamamaraan ang pag-agaw. Di ba ninyo alam niya kung paano kayo agawin? Bahala kayo, tayo na. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama, mga mahal? Yan si Isidora. Bumalik. Ito na po yung pangalan na mag-aabot lang. So, manalig ka. Buhay ba ang ama? Sabi sa akin, anak, kaninang nandoon ka, iba pinaamoy ko sa kanila, mabaho Ngayon, anak, ano naamoy mo? Nakakagutom, Kanina, anak, nakakasuka, Ngayon, anak, nakakagutom na. Ang bango, pagkain yata yun. Alam nyo po, ganito lang yan. Ano ibig sabihin? Ba't pinatupad ito? Maari nga sabihin nyo, kathang isip lang. Subalit, agad ba makakapaghatang isip ito? Agad ba pagdaka makakakatha ng isip ito? Ibig sabihin nun, kanina ba napakabaho ng buhay mo? Ngayon, maaring pabanguin ng ama't gutumin ka sa kalooban niya. At mitiin mong miyat-miyay siyang maghari sa'yo. Miyat-miyay busugin ka ng salita niya at magliliwanag ang buhay mo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kanina masuka-suka ka sa amoy ngayon, sarap. Ang bango. Kahit hindi ka na sumubo, parang nabusog na sikmura mo. Ano po? Yan ang salita ng Ama. Hindi mo man sinusubo sa iyong katawan. Nabubusog kang tuwiran kung iyong nilalanghap ang kanyang bango ng kapangyarihan at buhay na kaloob sa iyo'y binibigyan mong kahalagahan. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Hindi po ako nagagalit, ha? Ba't sumisigaw ka? Para lamang. Sabi ko nga, Panginoon, kung pwede lang hambing sa luya, pipit-pitin mong todo-todo at paliliitin mo at pipit-pitin kakatasin, ay dapat gagawin na ito sa tao. Kaya lang anak, pag pinitpit ko sila durog ang bungo nila. Buhay ba nga, Ma? Kaya ang nais ng Ama, makaunawa kayo sa sariling pagnanasa nyo. Hanggang sa pagnanasa nyong nakakaunawa, makakaunawa, at nakaunawa nga kayong ganap, patuloy niya kayong sisidla ng pangunawa. Huwag yung parang, ay nakita mo yung kapwa mo kumakain ng ice drop, ay kasarap nun, sabi mo. Nung nakita mo kumakain ng bulati, sabi mo. Dapat, kahit anong kinakain ng kapwa mo para sa kanyang pagpapakasakit sa kabanalan, matuto kang magmithing tularan. Hindi yung gusto mo lang, sarap! Buhay ba nga, Ma? Mga mahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Tayo na. Umuwi na tayo. Ay, mga mahal,
Napakabuti po ng Diyos. Huwag kayong magmadali. Teka lang muna po. Naunawaan niyo po ba ang Diyos ay talagang napakabuti? Nananalig po kayo at nagtitiwala sa kanyang kabutihan. Eh kung nananalig po kayo at nagtitiwala sa kanyang kabutihan, tingnan ko nga po ang inyong mga noo. Eh pagka ako po nakita niyo nakaganyan, eh hindi po ako yun eh. Ano po? Pag nakikita ninyo akong nakaganon, aba, siguro pag nasa pagkatao ko, marunong din ako magalit, ano? Pero alam niyo po ba, maniwala kayo sa hindi, napakasarap na ng hindi marunong magalit ito. Bibig mo nagsasalita, pero dito wala. Kaya po ninyong gawin yan. Kapag ito'y naganap na sa inyo, sabihin nyo, sinungaling kayo pag hindi nangyari. Bakit tapo? Kung kami sinungaling, hindi ka nagpakatotoo. Ngunit kung totoo, sigurado, napakasarap. Napakasarap. Subukan po ninyo. Kahit may nararamdaman ka, ba't ko ba papasinin yan eh? Diyos ang bumubuhay sa akin. Ano? Ano? Lagi kang maging masaya. Ha? Napakalaki ng bentahin ng isang taong masayahin at malulungkutin. Alin ang mas malamang, malulungkutin o masayahin? Tandaan po ninyo, walang nakapagpapahabang buhay sa malulungkutin. Hindi ka mapapahaba ng buhay mo sa malulungkutin mong ugali. So, balit sa lagi kang nakatawa, lagi kang masaya, napapahaba ang buhay mo. Bakit? Sapagkat sa halip na sumikip ang dibdib mo, hindi ka makapagsikip ang dibdib dahil masaya ka. Huwag naman yung tawang hindi na tama, sigurado masisikip din yan. Pero yung masaya kalooban mo, sigurado, para mong pinalalakas ang sarili mo at pinahahaba mo ang lakas mo, pinatitibay mo ang loob mo. Buhay ba nga ma? O sige, sige, sige. Kung ayaw niyong maniwala, sige, magalit nga kayo, magalit kayo, magalit kayo. Dito. O, sino nahirapan? Matuwa kayo. At dito nagmula. Sinong nasyahan? Ang Diyos po ay hindi sinungaling. Ang Diyos po ay tapat. Totoo. Kapag nakipagtotoo ka sa Kanya, ikaw ang makikinabang. Tandaan nyo, hindi hinihingi ng pagkakataon na dati kang tahimik, dati kang simple, ay magaslaw ka. Hindi. Kundi, dito nadarama. Dito. Sa puso nyo. Kaya, hindi pwedeng magkunwari ka. Dapat dito. Buhay ba, Ama? Sumainyong kapayapaan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Pangungunay sa Ama, paghahari sa Kanya. Kung tatanggapin at nanamnamin lamang ninyo, sa patnubay ng Espiritu ay tatamuhin ang lahat ng ito. Liwanag, galak, kasiyahan, kapayapaan, kalakasan, katapatan, katotohanan, kalusugan, pagmamahal. Kaya nga't ang pagpapalang lahat ng mainam ay iyong kakamtan, sapagkat sa tuwin na iwi ka mo, ang pag-asa ko'y may bukas pa. Pagpalain kayo. Buhay ba, Ama? O, tayo na po. Ayaw nyo pa.